Dahil nagsisimba ako na dapat po malinaw sa atin na hindi iyon tungkol sa kung anong ginawa mo, kundi sa anong ginawa ng Diyos para sa iyo. Amen po? Sabi nga po, no, itong topic na ito, nagiging, tawag doon, nagiging magulo siya sa panahon ngayon. Kasi ang dami ngayon na lumalabas sa mga katuruan na natitwist ang katotohanan. Kasi may nagsasabi, kailangan manampalataya ka kay Jesucristo, pero sumali ka pa rin sa aming samahan. Amen po ba? May kilala tayong ganyan. May nagsasabi naman, oo, tama, manampalataya ka kay Kristo, pero kailangan mabuting gawa lagi ang ginagawa mo. O meron naman kahit mabuting gawa lang, maliligtas ka kasi matutuwa ang Diyos sa'yo. Amen? At marami pa pong iba. At kapag hindi natin naunawaan ang bagay na ito, mga kapatid, alam niyo po sa katotohanan lang, pwede pong maligaw tayo. At hindi mo rin maunawaan yung salita na yan, pwede rin mawala yung pagkilala mo sa Panginoon. Sa buhay mo, ikaw yung parang naligtas pero wala kang pagrespeto sa Lord. Amen? Ikaw yung naligtas pero wala kang tunay na pasasalamat sa Diyos. Amen po ba? Kaya ngayong umaga, ito yung tatapik natin, which is kasama po dito sa Book of Ephesians na ating pinag-aaralan ngayon. Praise God. Kasi, tawag doon, alam ko, dinala tayo ng Lord sa Book of Ephesians para mangyari pa rin yung word na ano daw po yan? Consistency. Para magkaroon, tayo pa rin ay maging consistent na mga mananampalataya. At isa rito ay malaman mo kung ano nga ba yung sinasabing salvation by grace through faith. Amen? Ready na po ba ang bawat isa? Ayan. Sige po, tayo po ay magsimula. Sabi nga po, no, pag sinabing salvation by grace through faith, ano nga ba ang nangyari? Bakit nga ba naging salvation by grace through faith? Ano nga ba ang meron sa Diyos? Sabi niyo nga po, ano bang meron sa Lord? Ano bang meron sa isip niya? Sa puso niya? Bakit? It is by grace through faith. Natanong ba natin yan? Ayan, siguro ngayon natanong na natin, ano? Na bakit kaya Lord salvation by grace through faith? Ano ba Lord meron sa iyo? Ano ba ang meron na binibigay mo sa tao? Bakit kaya salvation by grace through faith? Okay po, pag-usapan na natin. Ayan, para po tuloy-tuloy po tayo at habang hindi pa ganun kainit. Salamat nga sa Lord at medyo makulimlim. Umulan na ba rito sa San Jose? Kasi hindi ko alam, tulog ako lagi pag umaga. Pero parang nabanggit na. Ayan. Ayan. Pero pag-pray natin sa linggo, wag umulan Sige, advance lagi. Naisip ko lang bigla kasi kahapon na nasa Malbar kami, grabe yung ulan ng lakas. Isang oras halos, pauwi na kami, biglang umulan. Hindi kami nakauwi agad. Ayan, but nagkaroon ng konting fellowship doon. Sabi ko, sarap pala pag umuulan. Sabi ko, kaya medyo nag-miss ko rito sa San Jose. Sige, tayo po ay tumuloy. So, una pong topic natin, o pag-uusapan natin, ano nga ba yung nai-involve? Bakit nga ba salvation by grace through faith? Unang bagay po, bakit nga ba siya naging salvation by grace? Bakit daw po? Because it involves the great love of God. Sino rito yung gustong minamahal? Amen. Titing ko, parang ayaw niyo pa. Sino rito yung gustong minamahal siya? Amen. Sino yung gustong makaramdam ng pagmamahal? Amen. Makatanggap ng pagmamahal? Amen. Ang Diyos, ang siyang may kakayang bigyan tayo ng tunay at wagas na pagmamahal. Amen. Pwede ko palakpakan natin ng alam niyo po, hindi po mangyayari na magiging salvation by grace through faith kung walang pag-ibig ang Diyos sa bawat isa sa atin. Do you agree? Yeah. Hindi yan dahil sa awa ng Diyos, kundi dahil mahal ka ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo naman ngayon sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Isang katotohanan na hindi natin matatanggi. At isang katotohanan din na hindi maitatanggi ng Diyos sa sarili niya. Na mahal niya ang bawat nilalang niya. Amen po ba?
So sabi nga po dyan, kung babasahin natin sinong nakakatanda ng sasabi nilang heart of the Bible na verse. John 3:16. Pwede ba natin sabay-sabay na tawag din? I-recite? Ano gusto niya? Tagalog, English, o Chinese? Yan. English na lang. 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have eternal life. O everlasting life. Pero ano yung simula doon? Sinabi mo God will give you eternal life. Di ba? Hindi. Ang sinabi, for God so loved. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino tinatawag na sanlibutan? Tayo. Hindi magkakaloob ang Diyos ng kaligtasan kung hindi niya tayo mahal. Kaya, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At isa po sa katotohanan, sige na. Yan. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil kung sino tayo o ano ginawa natin, pero dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sabihin niyo nga po, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi nga po dyan, God did not love us because we are lovable. Tignan mga katabi mo kung makamahal-mahal. Yan. Nasubukan niyo bang merong hindi pagkakasunduan? Diba? Kamahal-mahal pa rin ba? Kaya minsan sabi, suli kita eh. Sabi, hindi mo na ako masusuli, patay na yung magulang ko. No? God did not love us because we are lovable, but because God is loving. Mapagmahal ang Diyos. Amen po ba? Amen. Grabe talagang kung ano ang description ng love, wala ka na magsasabi kundi si God. Kasi kapag nag-love siya, pag nagmahal siya, unconditional. Amen? Kapag nagmahal siya, everlasting. Amen po ba? Kaya ganun na lamang, nagkaroon ng salvation by grace through faith because of God's great love. Amen po ba? So tatanungin ko sa inyo ngayon, meron pa ba rito ang kinukulang sa pagmamahal? Ulitin ka, walang sumagot ha. Meron pa ba rito ang kinukulang sa pagmamahal? Kapalam ko sa inyo, mukhang hindi disidido na, o hindi sigurado. Sa totoo po, wala po. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay sapat na sa buhay natin. Ito ang magtuturo sa atin na magmahal ng totoo. Ito rin ang tuturo sa atin na tanggapin at mahalin kung sino man ang hindi nagmamahal sa atin. Amen po ba? Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya wala rito magsasabi na walang nagmamahal sa akin. Amen po ba? Because God loves you. Sabi nga doon, hindi nga past participle, di ba? Present tense pa rin. God loves you. Patuloy kang minamahal ng Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Meron pa ba ako nilagay yan ha? Sabi nga as John wrote, tulad ng isinulat ni John, sabi niya sa tuwing siya ay nagtuturo ng pag-ibig sa isa't isa. Yan, tingnan mo ulit yung katabi mo. Yan, mapatiran. Wala siyang iba, si Apostle John, wala siyang ibang in-example, kundi kung paano tayo minahal ng Diyos. Amen. Amen. Kasi, kapag naging tawag ng example natin ay pag-ibig ng tao, ang tao napapagod. Ang tao pag nasaktan, sabi nga, umaayaw. Amen? Pero, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay example kung paano tayo magmamahalan, wala tayong ibang gagawin kundi kapag nagkamali, ipapatawanan. Amen po ba? Kapag may pagkukulang, tatanggapin pa rin natin. Amen po? Amen. Kaya pag binasa po natin yung 1 John 4:7 hanggang 10, basahin natin siguro mas maganda para tayo ay mag-Bible drill. Yan. 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 10, babasahin ko. At atin pong namnamin ang sinasabi dito. Sinabi niya, Dear friends, let us love one another. Ano daw po? Love one another.
Bakit? Sinabi ito, for love comes from God. Saan daw galing ang pag-ibig? Sa Diyos. Hallelujah. Everyone who loves has been born of God and knows God. Kung sino daw po ang marunong magmahal ay pinanganak sa Diyos at kilala ang Diyos. Whoever does not love does not know God. Meron ba nitong hindi nagmamahal? Wala. Bakit? Kasi kilala natin ang ating Diyos. Because God is love. Ulitin nga po natin. Because God is love. This is how God showed His love among us. Ito na, in example ni John. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin? He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Amen? This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Amen po ba? Amen. Kung pag-usapan natin to, ano ba ang definition ng love dito? Ang love ba ay tungkol sa anong tatanggapin mo? O ang love ay tungkol sa anong laging maibibigay? Amen? Ano dapat ang definition ng love? Kung ano yung kaya mong ibigay. Amen po ba? Malinaw yan? Amen. Kaya nga nagkakaroon ng problema minsan sa samahan ng mag-asawa o mag-boyfriend, girlfriend kasi lagi isip mo, nagbago ka na. Yung pangako mo, di mo na ginawa. Kailangan naman yun. Pero, kapag tumututo ka lagi kasi sa kung anong pwede mong tanggapin, nadi-disappoint ka na. Pero kung lagi ka tumututok sa kung anong kaya mong ibigay, lagi ka may pagkakataong ibigay mo the best na pagmamahal. Amen po ba? May nakuha ba tayo doon? Ayan. Grabe yung great love ng Panginoon. So, ano ulit? Tandaan natin yung number 1. Bakit mayroong salvation by grace through faith? Because it involves God's great love. Amen. Palakpakan na natin ng Lord. I pray na mas lalo pa natin na ma-appreciate ang ating Diyos. No, yung dakilang pag-ibig niya sa atin. Pangalawa, bakit nga ba mayroong salvation by grace through faith? It involves the rich and the mercy of God. Ang mayamang, ano yung mercy sa Tagalog? Habag o awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sige na, pakipindot po. Pag dinifine na natin yung mercy, sa salita ng Lord, hindi kay Mirayam, yan. Kundi sa salita ng Lord, the word eleos, sabi nga po, eleos. Eleos. Ayan sa expository dictionary, ang ibig sabihin daw po niya ay the outward manifestation of pity. Outward, pag sinabing outward na, may pagkilos na to. Amen? Kasi meron di ba tayo, minsan naawa tayo, may nakita kang bata, bit-bit ng nanay, namamalimos. Kasi sabi mo, nakakaawa naman sila. Nabanggit niya na ba yun? Pero nung tumutok sa inyo, hindi naman kayo nagbigay kahit pagkain o piso. Amen? Hanggang saan lang ang awa? Salita. Walang outward na pagpapakita. Pero ang rich mercy ng Lord, hindi po nanatili na sinabi niya na naawa siya sa atin. Amen? Kaya nga po merong salvation by grace through faith dahil mayaman ang habag at awa ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Nakukuha natin? At ito ay in-express niya sa anong paraan ulit? Na kanyang ibigay ang kanyang buktong na anak na si Yesu Cristo. Amen po ba? Kaya nga minsan pag may awa ka, nag-iisa na lang yung tinapay mo. Gutom ka na. Nanganga ka na, tapos yung icing, ang sarap. Pero may nangingi sa'yo. Yung awa mo, papakita mo ng outward paano. So, yun. Which is hindi po madali. Pero minsan kailangan. Amin po ba? Para lang maipakita mo talaga yung pagmamahal, pagpapakita rin ng yung awa. Amin po ba? Ang Lord, ganun ang ginawa sa atin. Napaka-rich ng kanyang mercy. Sabi nga po ba yan? Sige na. Sabi ang mercy then is compassion that one has for those in trouble. Kaya nga ang Panginoon, ang ating Diyos, hindi na natili lamang yung kanyang yung love at kanyang mercy na hindi siya gumawa ng kilos.
Bakit? Kasi ang lahat ng tao, ang katotohanan, nasa big trouble. Amen? Makita ba natin sa sarili natin na tayo ay papunta sa kapahamakan? Minsan ang tao, hanggat hindi niya nakikita na siya ay nasa kapahamakan, hindi hihingi ng tulong. Hanggat hindi niya rin tinatanggap, hindi lang basta nakikita, kundi tinatanggap na siya ay nasa kapahamakan, hindi rin siya hihingi ng tulong. Hindi rin siya magpapakumbaba. Pero kapag na-realize niya na, kapag nandun na siya sa dulo na, at wala na, doon lang minsan na-realize niya na he is or she is in trouble. Amen po. Kaya pag tayo ay nag-share ng salita ng Lord, ang mensahe pinapaabot natin hindi lang pagmamahal ng Diyos. Makinig po ang bawat isa. Kapag tayo po ay nag-share ng salita ng Lord, hindi lang basta pagmamahal ng Lord. Sinasabi rin natin kung ano ang pwede nilang kahinatnan dahil sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Na kailangan ng tao ng tagapagligtas. Amen po. Malinaw yun. Dapat kumpleto ang mensahe. Okay? So, ayun nga po. Sige na. Sabi nito, God's great love makes Him rich in mercy. Sinabi niya, His great love for sinners enables God to be filled with compassion towards us. Towards them or towards us. Sabi nga po, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na makasalanan, ayun po yung nag-enable. O ayun yung tawag doon sa ating Diyos na nagkaroon siya ng compassion. Pag sinabi po compassion, matindi po yan. Matindi po ang compassion. Ibig sabihin, merong effort yan dahil naawa. Matindi po. Kaya nga po, sa bawat sa atin, ang itinuturo din sa atin ng Lord, have compassion sa mga lost souls. Amen? Hindi mo lang basta sasabihin na sayang, papunta silang impyerno, kundi may gagawin ka para hindi sila mapunta sa impyerno. Amen po ba? Yes. Nakukuha natin yung mensahe? Ayan. So, sabi yan, the riches of this mercy seek to reach out to all who will accept it. No, dahil sa biyaya, dahil sa yaman ng mercy ng ating Panginoon, lahat ay kailangang makarinig nun. Hindi niya hayaan na walang hindi nakakarinig. Kaya nga po, di ba sinabi, kailan darating ang Panginoon? Kapag ang lahat ay nakarinig na ng kanyang salita. Ano ngayon? Ano ngayon ang pagpapakita ng ibig sabihin, ganun kalawak at ganun kayaman ang mercy ng Lord. Hindi niya hayaan na walang tao magkasabing hindi ko narinig. Hindi ko nalaman. Kaya nga no one na makakagawa ng excuse pagdating pag umarap na tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? So, maawaan ba ang ating Diyos? Yes! Nakila ba ang pag-ibig ng ating Diyos? Yes! Grabe, pangalawa pa lang yan. Praise God. Sige po, tuloy po tayo. Ayan. Pangatlo, basahin po natin. 1, 2, 3. It involves God's grace. O yung tinatawag na unmerited favor. Sabihin nyo nga po ulit, unmerited favor. Favor. Ayan. Excuse me. Sige na, pakipin ko. Dilagay ko na ata dyan. Sige. Ano daw pag sinabing unmerited favor? Basahin po natin yung una. Something given to us that we don't deserve. Amen. Pero pa dito, pagdam na kadong, Lord, I deserve that salvation. Diba, yeah. Totoo, no? Wala naman po talagang karapat-dapat. Kaya nga, wala talagang makapagmamalaki sa atin. Paulit-ulit yan, paalala mo sa sarili mo, kapatid. Paulit-ulit sabihin mo sa sarili mo yan. It is only by God's grace. Ano yung grace ulit? Unmerited favor. Sabi nga po dyan, it is a free gift of Almighty God to the needy mankind. May pangangailangan ba ang tao? Amen. Sapat lang ba pangangailangan ng tao ay pagkain, tulugan, damit? Much more, salvation. Yes. Amin po ba? Kaya nga sa taong mamatay na, anong mo? Yung naghihingalo na, sa Kristiyano ang sabihin mo, bibigyan kitang gamot.
Hindi eh. Pag Kristyano ka, pag pipray kita, na makakilala ka sa Lord, ma-sure natin na tanggapin mo ang Lord sa buhay mo. Amen? Kasi, despite na oo, kailangan niya ng kagalingan. Darating pa rin sa kanyang kamatayan, kaya ang kailangan niya, salvation. Amen. Amen po ba? Kaya ayun yung great need ng tao. Salvation. Kaya naman, ito yung binibigay sa atin ng Diyos. By His grace. We don't deserve it, pero inaalok sa atin. Inalok sa atin yung mga nandito, tinanggap natin. Salamat sa Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Magsabihin rin, thank you Lord. Thank Thank you, you Lord. Lord. Kaya ang hello. Kala Jessa, Clinton, ba't ba nangyari yun? Na tawag doon, hindi malala ang nangyari because of God's grace. Hallelujah. Pwede namang buhay, pawiin ang buhay mo. Sabi nga na, kung magtanong ka, sagutin ka lang daw ng Lord, kung siguro lang, why not? Diba? Lord, ba't nangyari sa akin daw? Sabi lang sa'yo ng Lord, why not? Kailangan di ba mag-explain sa atin? Hindi. Kahit ano pang yabang mong pagkatanong sa Lord, pag sinagot ka ng Lord ng why not, wala na tayo. Amen. But then, hindi ganoon ng Diyos natin. Siya ay puno ng, ano daw po? Abab, ng awa, ng biyaya, at pag-ibig sa atin. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Palakpakan na natin ng... Mas na-appreciate ba natin ang ating Diyos ngayon? Yes. Ayun yung kailangan eh. Every time we hear God's Word, dapat mas nakikita natin siya. Mas nakikilala natin siya. At mas minamahal natin siya. Amen. So, salvation by grace through faith. No? Bakit nangyari siya? Because nag-involve dito yung God's grace and merited favor sa atin. We don't deserve it, but then God gave it to us. Amen po? Sabi nga, it is a free gift. Ayan. Sino dito yung mahilig sa libre? Ayan. Ito, libre. Bakit ba naging libre? Hindi porket libre, cheap. Okay? Amen. Libreng binibigay sa atin ng Diyos, pero hindi cheap ang pinangbayad. Amen. Banal na dugo ng ating Panginoon. Yes. At kung alam mo kung gaano ka, tawag doon, kung gaano ka holy, kung gaano ka banal yung pinambayad, sasayangin mo ba at tanggihan mo ba? Amen. Kung alam mo rin na grabe ang pinambayad, ipagdadamot mo ba sa iba? O isi-share mo rin? Amen? Alam ko, alam niyo na ang sagot, kaya magpatuloy po tayo. Sige na? So, salvation by grace through faith. Anong nag-involve pa rito? Yung God's kindness. Sabi niyo nga po, God's kindness. God's kindness. Mabait ba ang Diyos? Amen. Ulitin ko, mabait ba ang Diyos? Amen. Kasi iba yung goodness, iba yung kindness eh. Ang goodness, ayun, mabuti ang Diyos. Pero involved dito yung God's kindness. Sabi nga po, no, mababasa natin yan sa verse 7. Ano nga ba yung pag sinabing God's kindness? Sige na, o yung kindness. Dilagay ko rito, sabi nito, basahin, kaya na magbasahin, ako na lang, mukhang maliit eh. Sabi nito, pag sinabing kindness, the quality of being friendly. Ang Diyos ba gusto tayo maging kaibigan? Yes. No? Generous. Ang Lord ba talagang nagkakaloob sa lahat ng ating mga pangangailangan? Amen. Considerate ba siya? Amen. Compassionate? So it involves showing empathy and concern for others' well-being. Amen. Kaya kapatid, kung sino man yung tunay na nagmamalasakit sa iyo at nakakaanawa ng kinalalagyan mo, ang Diyos yun. Amen. Amen po. Kaya nga sabi, kasama rin sa tawag doon sa encourage natin mag-pray. Kapag nasasaktan ka, kay Lord ka muna lumapit. Amen po. Kay Lord ka muna na daw yung mag-sumbong. Kay Lord ka muna umiyak, maglambing. Yes. Hindi sa Facebook. Amen. Sumama loob mo, pinost mo sa Facebook, yung unang-unang nag-comment pa, yung kaaway mo. Hindi lalong nagalit ka. Oh. Tapos may sumunod naman na nag-comment, ang comment, maganda yan, pakamatay ka na para tapos na lahat. Pangatlo, yung kaibigan mo.
na hindi nakilala sa Lord, tara, inuman tayo. Pero pag kay Lord ka, ano kayang sagot niya? Amen po ba? Alam ko, alam na ng bawat isa sa atin. Let's just be wise kapag dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. Huwag nating itapot sa kung sinis kani-kanino lang na hindi naman tayo maintindihan, na hindi naman tayo pakikinggan, na nawala namang pakialam sa atin. Unahin mo yung tunay na nagmamalasakit sa iyo, ang Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo ngayon, kapag may nararamdaman, kapag mabibigatan, lumapit sa Diyos. Lumapit sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan na natin ang Lord. Sabi niya pag sinabing kindness daw, it expressed through act of, umulit na naman, generosity, compassion, and understanding. So kindness is about actively seeking to alleviate suffering. Ibig sabihin ng gusto niya, maibsan. Sabi niya nga po, maibsan. Yung suffering. At magbigay daw ng kagalakan. Amen po ba? Ayun ba ang gusto ng Lord sa atin? Ang kasalanan ba nagbibigay ng kagalakan sa'yo? Ang totoo, parang. Sabi mo, parang. Pero sa huli, puro pagabag ang mangyayari. Puro suffering. Kaya nga nagkaroon ng salvation by grace through faith because of God's kindness. Bakit gusto ng Lord? Mawala yung bigat. Mawala yung maaaring mangyari na pang walang hanggang kabigatan. Amen po ba? Sa dagat-dagatang apoy. Ano sinabi niyan? To bring joy. Ang gusto ng Lord, mapunta ka sa piling niya. Bakit? Sa piling niya, nandoon ang tunay na kagalakan. Amen po ba? Ayan. So, mabuti ba? At mabait ba ang ating Diyos? Yung sagot na parang, tawag doon, ano ba yun? Yung parang, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Yung kayo ay talagang naniniwala. Mabait ba ang Diyos? Amen! Yan. Lagi niyo pong isipin yan. Lagi po natin isa puso yan, mabait ang ating Diyos. Ano pang nilagay ko na? Sabi, how God showed His kindness. Ito po yung napag-aralan na rin natin noong nakaraan. Ang ginawa kasi ng Diyos, nung tinanggap natin, nung nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus, ito po, we are raised up and made to sit together with Christ in the heavenly places. Ano ba yung sunod? This speaks of our present condition in the spiritual realm. Sige ba na? Because of our union with Christ, we enjoy an exalted position together with Him. Ano bang ibig sabihin? Kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo Jesus, ay kasama sa tagumpay ng Panginoon Yesu Kristo. Amen po? Amen. Ang ating Panginoon ay nagtagumpay laban sa kasalanan. Amen? Siya ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Amen. Siya ay nagtagumpay laban kay Satanas. Kaya ngayon, ang posisyon ng sino man nakipag-isa sa Kanya, pag sinasabi ang spiritual realm, heavenly places, ibig sabihin kung paano ang Diyos ngayon, paano ang Panginoong Jesucristo ngayon ay naghahari. Kasama kang nagtatagumpay, kasama niya. Amen po ba? So, sino dito yung matagumpay? Amen. Naging matagumpay ka ba dahil sa lakas mo? Sa galing mo? O dahil mabait ang Diyos? Amen. Dahil sa ginawa pa rin ng Diyos. Amen. Papalakpakan na natin ang Lord. Sabi ko, ang sarap siguro na nakabasa sa atin dito. Talagang hindi na kailangan. Palakpakan natin ng Lord. Hindi palakpakan ng gusto. Lord, salamat po. Nakapalakpak ka na. Amen. Kasi yung sa mga singer, lumabas pa lang. Ano ba yung huli? Sino ba yung huling na gano'n? Nobita? Nobita? Palabas pa lang sila. Tumulog lang. Wala naman silang ginawa sa'yo. Yes. Nagastos ang kama. Pero pag sinabi kabutihan ng Lord, palakpakan po natin ng Lord. Kasi iba pa pag pumalakpak. Hindi ko kaya kinabandem, ano? Pero magkaroon tayo ng appropriate action. No? Sa kung ano ang Diyos sa atin. Amen. Amen po. Subukan niyo po manood ng manood ng mga service ng mga Afrikano. Meron na ba nakakita sa inyo? Alam niyo po, pag nag-preach yung pastor, may sinabi ko sa Lord, okay, biglang nagtatalunan.
Tapos pumapalakpak sila, tapos yung mga, ang nakakatawa sa kanila, yung mga musician nila nakapwesto, hindi umaalis. Kasi kapag yung sinabi yung pastor, God is good, peace! Kasi palakpakan, tayuan sila. Grabe yung gratefulness nila, kita-kita sa action nila. Hindi ko naman sinabi maging ganun din tayo dito. Baka ang gulo natin, upuro po kayo. Pero, maging appropriate. Amen po ba? Kasi, di ba, sabi yung action speaks louder than words. Amen po? Ayan, so, let's practice yun. I-practice natin. Kasi hindi kayo pumapalakpak dahil sa kay pastor. Hindi ko kayo pinapalakpak para mag-make feel good ako dito. Ay, nagagalingan sila sa akin ng salita. Natutuwa sila. Hindi. Papalakpak kayo dahil dakila, mabuti ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Parang wala pa rin ha. Dakila at mabuti ang ating Diyos. Ayun. Praise God. Sige lang. Okay, ganyan talaga simula. Para mapaktisin natin yan. So, ayun po. Mayroon tayong salvation by grace through faith dahil mabuti ang ating Diyos. Amen po? Sige. Tuloy tayo. Ayan. Oh, bilis natin. Letter E na tayo. Ayan. So, it involves faith. Sabihin nga po, and not meritorious works. Medyo nakakatang twister yun ha. No, it involves faith and not meritorious works. Ayan. Itong isang bagay na alam ko na ituro ko sa bawat isa pero nais ko na lagi niyong matandaan. Bakit nga ba faith? Sino kaya nakakatanda? Sa nakakatanda, bakit faith? Taas kamay. Ayan, wala na nakakatanda. Sige, basahin muna natin yung sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi nito, now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. In short po, naniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Pinapanapalatayanan mo kahit hindi mo pa nakikita. Amen po ba? Amen. Ang tanong ngayon, sige na, isang pindot lang muna. Ayan. Why faith? Ayan. Bakit si faith? Why faith? Naitanong na ba natin yung minsan? Bakit nga ba pananampalataya? Alam niyo po ba, dito papasok kasi yung tinatawag na binigyan tayo ng Diyos ng free will. Sabihin niyo po, free will. Free will. Ayan, sa Garden of Eden, sa Garden ng Eden, may free will si Adan at si Eva. Amen? Ano yung free will nila? Kung susuway pa sila sa pamagitan ng pagkain ng bunga ng puno na pinagbabawal, o susunod sila sa Panginoon. Ganon din naman ngayon. Bakit nga ba faith? Sige, alam ko maaalala ng iba. Sige na. Kasi, ang faith, it is the, ano daw po? Neutral thing that all people can decide to have or not to have. Anong ibig sabihin? Ang pananampalataya po kasi ang isang bagay na kaya ng lahat. Sabihin niyo po, kaya ng lahat. Kaya ng lahat. Kasi walang tao makakapagsabi na hindi ko kayang manampalataya. Amen. Anong sagot lang? Ayaw kong manampalataya. Amen po ba? Nakuha natin? Ang faith lang po ang neutral sa lahat na kayang gawin ng lahat. Kaya nga po hindi tayo maliligtas sa meritorious works. Halimbawa, sinabi, kailangan mo nga magpatayo ng ganito para maligtas ka. Para kung hindi mo kaya. Amen? Parang napag-usapan pa natin nakaraan. Kung sa mabubuting gawa, sinabihan ka 1,000. Na mabubuting gawa para maligtas ka. Nasa 900 ka na. Hindi mo nagawa ang isa, balik ka na naman sa simula. Amen po ba? Pero bakit faith? Kasi itong faith ang kayang gawin ng lahat ng tao. Amen. Amen. Pag tinanong pa kita ngayon kapatid, sabihin ko, hindi mo ba kayang manampalataya? Kaya eh. Kahit sinong tanongin mo, ang sasabihin ng naman nila sa'yo kung ayaw nila tanggapin si Jesus, ayaw ko. Dito na ako. Ibig sabihin, ayaw nilang manampalataya. Amen. So, it is connected dun sa sinasabing free will. Sabihin ko po sa inyo, ang Diyos natin hindi po siya unfair. Sabi mo sa katabi mo, ang Lord hindi unfair. Lagi siyang patas.
Amen? Kasi nasa sayo ang desisyon. At ang totoo, kaya mong pagdesisyon ng pananampalataya. May natutunan po ba tayo? Next. Sabi nga po, no, kung sa gayon, ang kaligtasan ay, sige na, tuloy na. Hindi ito dahil sa sarili natin. Ano nga ba uli ang kaligtasan? Ito ay libreng regalo ng Diyos. Hindi dahil sa gawa natin, para ano daw? Walang sino mang malaki. Kahit tayo ngayon dito, kapatid, hindi nananatili ang ating kaligtasan dahil gumagawa ka mabuti. Dahil nagsisimba ka, dahil pinamimilti mo si pastor, meron ba? Bawal na po sa akin yun. Kape na tayo. Ayan. Kasi nga po, sinabi po sa Isaiah 64 verse 6. Kung kaya natin basahin sabay-sabay. 1, 2, 3. All of us has become like one who is, ano po, unclean. And all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Anong sinabi dyan? Lahat tayo ay unclean. At ano ba yung sinasabi mong mabuti mong gawa? Ano to sa harapan ng Diyos? Maruming basahan. Kaya nga po, hindi pwedeng sa mabuting gawa o ano mang ginagawa mo. Dahil ang katotohanan sa sobrang kabanalan ng Diyos, ano mang gawin mo na sa tingin mo righteous sa'yo, katulad ng ito ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, ano ang pamantayan ng Diyos? Pananampalataya. Kanino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay at muling nabuhay at siya ay muling magbabalik. Malinaw? Ayan. So, sabi nga, no, mga kapatid, sa harapan ng Diyos, we are not worthy. We are not worthy. Wala magmamalaki sa atin. Kaya kung sino man nakikita natin kapatid minsan na parang naliligaw, praise God, umuulan. Palakpakan natin ng Lord, no? Umuulan. Galing na yung ako, pero umuulan. Ayan, ano? So, ayun po yung katotohanan. We are not worthy. Kasi ang gawa natin sa harapan ng Diyos ay tulad lamang ng isang maruming basahan. But then, dahil sinabi ng Lord sa pamamagitan ng pananampalataya, amin po, naging available sa atin yung kaligtasan. Amin po. Hallelujah. And lastly, ayan. It involves being created for good works. O, Pastor, kanina sabi mo, hindi tama niligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero alam nyo ba, niligtas ka para gawa ka ng mabuti. Ulitin mo. Sabihin mo ngayon sa sarili mo muna, niligtas ako para gumawa ng mabuti. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, niligtas ka. Amen. Kaya nga ang Kristiyano, unexpected sa atin, gumagawa tayo ng mabuti. Mahirap ba gumawa ng mabuti? Minsan mahirap pero masaya. Totoo naman mahirap. Amen. Lalo na minsan kung kailangan mong sabihin kahit na masaktan yung kapatid mo, madali ba yun? Mahirap pero ayun yung magbibigay ng tunay na ligaya. Kasi napapabuti yung kapatid mo, hindi siya napapahamak. Kahit nasaktan siya minsan. Amen po ba? Amen. So, sabi na, it involves being created for good works. Anong ibig sabihin? So, hindi tayo naligtas ng wala-wala lang. Hindi tayo niligtas ng Diyos, no? By grace through faith, na tapos na yun. Dapat merong outcome. Sabi nyo nga po, outcome. Outcome. May na-produce o may napuproduce sa atin. Sino rito yung pinangahawakan na siya ay new creation na? Amen. Ulitin ko nga, sino rito yung naniniwala siya ay new creation na? Amen. Hallelujah, new creation ka. Bakit? Kasi nilikha ka ng Lord na bago para mabuhay ka para sa Kanya na ginagawa mo ang mabuti bagay. So the goal of this workmanship o created for good works. Sige na. So, though we are not saved by good works, ano daw po? We are created to do good works. Sige po. God prepared beforehand that we should walk in them.
Kay Adan at kay Eva, ayun na po ang plano ng Diyos. Gumawa ng mabuti si Adan at si Eva at ang mga susunod pang lahi niya. Meron ba nag-iisip dito kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, sila lang forever? Dalawa? Hindi. Magkakaroon din ng pamilya. Yes. Lalabas pa rin tayo. Amen? Ganun pa rin. Sinabi nga, nung napag-aralan nga namin sa tawag doon sa Bible School, naiisip nyo ba na darating din kayo yung panahon na may sasakyan, may mga cellphone, yung mga ganyan. Alam niyo po, isa sa mga nagiging kaisipan ay darating pa rin dapat. Amen. Kaso nga lang, dahil sa kasalanan, nagagamit sa masama. Amen po ba? Kasi lahat naman ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Ang cellphone, sa totoo lang, mabuti to o masama? Mabuti. Kailan lang ito nagiging masama? Dito ginamit sa Amen po ba? Amen. Ang Biblia, sabihin ko sa inyo, mabuti o masama? Mabuti. Kailan lang ito parang nagiging masama? Kapag tinitwist ang katotohanan. Ang buhay mo, ginawa ka bang mabuti ng Lord? Amen. Parang naging masama dahil sa kasalanan. Pero nang tayo niligtas ng Lord, binabalik na tayo sa original plan. Amen. Amen po ba? Masaya ka ba? Amen. Dapat maging masaya tayo. Ngayon, dahil tayo ay pinanganak ng muli, sabi nga, hindi ito religion, kundi relationship. Dapat, ginagawa natin kung anong ginagawa ng Diyos. Dahil walang ibang ginawa ng Diyos, kundi gumawa ng mabuti. Amen po ba? Sinong anak ng Lord? Paano ka madidistinguish na ikaw anak ng Lord? Gumawa ka ng mabuti. Praise God. Malinaw? Amen. Ayan. So, it is part of His predetermined plan. Sige na. Not just to save us, but to create a people diligent in doing good works. Dapat daw tayo yung mga tao parang sabik na sabik. Tayo daw yung mga parang kating-kating gumawa ng mabuti. Amen. Amen po ba? Ano uli yung example? Balikan na natin yung example, paano tayo makakagawa ng mabuti. Kasi, isipin mo na yung pinakamahirap na, tawag doon, pinakamahirap na sitwasyon para ikaw yung makagawa ng mabuti. At ibabalik ko sa bawat isa sa atin ng salita ng Lord. Saan daw yun? Yung sa Matthew. Yung sinabi nung ikaw ay binato ng bato, anong ibabato ng pabalik? Tinapay. Kung ikaw ay sinampal sa kabila, anong gagawin mo? Iharap mo pa yung kabila. Hindi ka naman sigurado kung sasampalin ka ulit. Pero sige lang. Ano daw yung gagawin mo sa mga umuusik sa'yo? Pag-pray. Panalangin. At anong gagawin mo sa mga kaaway mo? Malig. Amen. Amen. Is that good works? Amen. Dahil ba doon naligtas ka? Hindi. Pero, ayun yung didistinguish na ikaw ay anak na Diyos. Amen po ba? Talakpakan natin ng Lord. Alam po hindi madali. Hindi po talaga madali kasi nung na-preach ko yun, kinabukasan, nangyari po sa amin ni Ate Juliet. Pero praise God, doon po namin naranasan yung kagalakan na nai-apply po yung tinatawag na do good works. Amen po. Sige na. Meron pa ako dyan dagdag. So, basahin po natin yung sinasabi sa Titus chapter 2, verse 11 hanggang 14. Sige po, babasahin ko. Sabi nito, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Kanina daw in-offer ang salvation? To all people. It teaches us to say, ano daw? No. Sabi niyo nga po, no. No. To ungodliness and worldly passions. Ang salvation na tinanggap natin, ito ay magtuturo sa atin na humindi sa ungodliness and worldly passions. At ano daw yung sunod? And to live. Sabi niyo, to live. Mamuhay. Anong saan daw? Self-control, upright, and godly lives in this present age. Malinaw po ba? Amen. Ano yung dapat na nag-outcome ng salvation sa atin? Mag-no tayo sa ungodliness, sa worldly passions, at tayo ngayon ay mamuhay sa self-control, upright, and godly lives. Amen. Amen. Malinaw mga kapatid? Sabi niya na, while we wait for the blessed hope, hanggang kailan ba dapat ang paggawa ng mabuti? Hanggang
Inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, gumawa ka ng mabuti hanggang sa pagdating ng Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag na huwag kang susuko. Kasi sinabi rin naman, di ba, huwag kang mapagod ng gumawa ng mabuti dahil darating ang time, aano na. At tandaan din natin sinabi ng Lord kung ano ang iyong tinanim. Amen po. So sabi dito, no, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness. Grabe yung good works na ginawa ng Lord, no? Niredeem tayo sa wickedness. Ano pa? To purify tayo for Himself, a people that are His very own. At kung tayo daw po ay people niya, nasabi dito, we are eager to do what is good. Ulitin ko po, we should be eager to do what is good. Pinagdidesisyonan ng kapatid. Ninanais ang paggawa ng mabuti. Amen po ba? Naunawaan natin? So, hindi na tayo basta niligtas, daraw iligtas ka, kundi niligtas ka para gumawa ka ng mabuti. Malinaw po, no? Praise God. So, bilang pong ating pagtatapos, wala natin. So, ulitin natin, dahil sa ginawa ng Lord sa atin, dahil sa mabuting ginawa ng Lord sa atin, dahil sa salvation through faith, by grace through faith, nangyari po yung binanggit natin dati, from children of wrath, tayo ngayon ay children of God. Amen. From sons of disobedience, tayo ngayon ay nakatanggap ng adoption as children of God. Kaya nga po, no, lagi natin tatandaan kung ano nga ba nag-involve, bakit nga ba salvation by grace through faith. Because una, of God's great love, because of God's rich mercy, pangatlo, because of God's grace, or tinatawag na unmerited favor, because of God's kindness, because of, tinatawag na, sa pananampalataya, isang neutral na bagay na kaya gawin ng lahat ng tao. Amen po ba? Kaya pagdesisyonan ng lahat ng tao and not by meritorious works. At sabi nga po sa dulo, God saved us for us to do good works. Kanina po, I pray na nakuha natin yan na yung sinasabing salvation by grace through faith. Wala po tayong ginawa kahit isa. Ang lahat po ay dahil sa ginawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? I pray malinaw sa lahat yun at huwag natin kalimutan dahil napakahalaga po yung bagay na yan. Maunawaan natin ang kaligtasan ay dahil sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Amen po. Sabi nga po, pati yung faith napag-uusapan po na pati ang faith, ito ay biyaya din ng Lord sa atin. Amen. Biyaya rin ng Lord sa atin. Kung hindi nagpakilala ang Diyos sa atin, hindi tayo darating na tayo ay tawag kong sumampalataya. Amen. Kaya kasi sabi, no, kapag naihayag ang salita ng Lord, narinig, doon darating ang pananampalataya sa ginawa pa rin ng ating Diyos. Amen po. So tatanungin ko po ulit kayo, mabuti ba ang ating Diyos? Amen. Mapagmahal ba ang ating Diyos? Amen. Mabait ba ang ating Diyos? Amen. Mga kapatid, yan ang Diyos natin pinagbibigyan. Yan ang Diyos natin pinagbibigyan. Nanya ako po ang bawat isa na tumayo.